Ikaw ba naniniwala na ito magiging deterrent para doon sa overspeeding na isa sa mga nagiging cause ng mga tragic accident? Actually, sa tingin ko, personally, hindi siya magiging deterrent kasi ang GPS kasi installation ay monitoring lang. So in effect, parang history. Pinapakita niya na itong unit na to, nag-overspeed to, itong unit na to, lumampas ng speed limit, yun ang sinasabi niya. Pero hindi katulad ng speed limiter na yun, kinokontrol niya yung speed mo. Kung sinet mo yung speed ay 60 kilometers per hour, hanggang 60 na lang yan. So preventive siya. Kung 80 kilometers per hour, hanggang 80 na lang yan. Ano yung mas epektibong measure na dapat gawin sa tingin mo ng transportation industry natin? Well, kailangan talaga dyan yung, kami, sumusunod kami dun sa modernization program ng DOTC na in-implement noong November 2013. Kaya kung titingnan mo ngayon sa kalsada, mga 15% to 20% ng lahat ng bus na tumatakbo ngayon dyan, ay karamihan ay bago na. Napalitan na yung mga 15-year-old buses na na-phase out. So, aside from the modernization, kailangan din natin ma-implement ng gusto yung motor vehicle inspection system. Okay. Sa ngayon kasi, there are only about 4 motor vehicle inspection systems na ng LTO na gumagana. At saka hindi pa very thorough ang inspection niyan. Kasi kami naniniwala na kahit na 10-year-old na yung bus mo, kaya 1-year-old, kung hindi mo mini-maintain yan, yung 1-year-old, kaparehas lang yan ng 10-year-old na maintain mo. Diba? So, hindi yan base sa age, kung hindi sa maintenance ng sasakyan.